Ayan po mga kapita, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, lumabas na po yung totoo po, mga kapita, kung bakit po ayaw hong tumakbo ni dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kapita, ay yung 2028 elections po, okay? Eto po, ibinunyag po niya, mga kapita, dahil kahit anong posisyon daw yung kanyang tatakbuhan po, mga kapita, po. Okay? Mayor man, senador, o vice president, wala pa rin siyang ligtas po, mga kabida. Hahantingin pa rin daw siya, ni Vice President Sara Duterte kung sakali man po, mananalo ito bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Okay? So, yun yung rason po kung bakit ayaw ho niyang tumakbo. Instead, naghanap po siya ng kandidato na pagtapat daw, kay Vice President Sara Duterte para yun yung kanyang susuportahan po, mga kabida. So, kumbaga, i-google lang po yung kanyang time doon ho sa pagsuporta sa magiging kalaban po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo po ng Pilipinas sa 2028, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong post ng The Political Outlook, Okay, ang sabi po dito, bakit hindi ako tatakbo? Ito yung sinabi po ni Trillanes po, mga kabida. Kasi, kapag naging presidente si Sara, maging senador man ako, mayor o vice president, it won't matter. Ako unang hahantingin niya Ayan. Buti nga alam po niya, mga kabida, na hahantingin talaga siya ni Vice President Sara Duterte, alam naman po natin kung gaano po ka galit, ito hong si VP Sara po kay Trillanes, mga kabida, dahil ho sa kanyang ginawa, okay, sa pamilyang Duterte, mga kabida, okay, yung panahon po ng kanyang ama, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, grabe, ito yung number one enemy po, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, ito hong si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kabida. Okay? Ito ngayon, pumapapil na naman po, ito hong si Trillanes, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Ang dami yung siyang mga sinasabi po, mga kabida, Lately lang po, yung sinabi po niya na kahit na po hindi ma-convict ito hong si Vice President Sara Duterte, basta ang importante po, malaman po ng taong bayan yung totoong ugali daw, ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Okay, ang importante doon, sirain yung pagkatao po ni VP Sara, mga kabida. At least man lang, kung hindi man po siya ma-impeach, dyan po sa Senado, mga kabida, dahan-dahan pong babagsak yung kanyang popularidad po, dahil sirang-sira na raw ito sa taong bayan, po, mga kabida. So, eventually, hindi na po siya makaka-hold po ng anong tawag po dito, hatak, mula sa taong bayan po, mga kabida, dahil yun nga nakatatak na raw, sa isipan po ng ating mga kababayan, yung totoong pagkatao po ni VP Sara, po, mga kabida. Okay, ang tanong kasi dyan, maniniwala ba ang taong bayan po, dito ho sa paninira ho, ni dating Senador Antonio Trillanes IV, po, mga kabida. Yun yung tanong Okay? Kung effective pa ito hong si Trillanes, sana noon pa, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte pa, mga kabida, meron na sanang epekto doon, wala Okay? Ang dami hong mga akusasyon po ito hong si Trillanes kay dating Pangulong Duterte, keso nagkamal daw ng billions of pesos po, sa bangko, mga kabida. Okay? May mga deposits daw, sa mga bangko po, ito hong si FPRRD. Pero anong nangyari? Naniwala ba ang taong bayan sa kanya? Wala Okay? Bumaba na lang po sa pwesto ito hong si Digong, mga kabida, napakataas pa rin yung kanyang tiwala po, mula sa taong bayan, po, mga kabida. So, indikasyon yun, na walang naniwala ho doon sa narrative po, mga kabida, ni dating Senador Trillanes, po. Now, doon ho sa question, bakit ayaw ho niyang tumakbo, sa 2028 presidential elections? Okay? Ang sabi po niya, it won't matter,
kung tatakbo siya ng senador, mayor, o di kaya vice president, hahantingin pa rin daw siya, ni VP Sara, po, mga kabida. Kumbaga, what's the purpose of running? Siya pa rin yung magiging target ng vice presidente kung sakali man po siya po ay mananalo bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028, mga kabida. Ang tanong kasi dyan, mga kabida, kahit na tatakbo ito kung si Trillanes, mananalo ba? Okay? Twice na po, in a row, ito kung si Trillanes, nung 2019, tumakbo po ito. Okay? Pero hindi ho nanalo po, mga kabida. Alright? Nung 2025, tumakbo din ito. Hindi rin nanalo. Diba? So, ang tanong, kahit patatakbo ito kung si Trillanes, mga kabida, mananalo ba ito? Kaya nga siguro, naisipan po niya na huwag na lang hong tumakbo kasi alam po niya sa sarili po niya, mga kabida, na hindi po siya mananalo. Kahit na yung last election po, tumakbong mayor dyan sa Caloocan City, hindi nga nanalo eh. Ano na kaya kung senador o di kaya vice presidential position po, mga kabida? Diba? Oh. Actually, ngayon si Trillanes, ang tingin po ng mga kritiko po sa kanya, irrelevant na po, mga kabida. Po. Wala na raw naniniwala sa kanya. Okay? Dahil alam naman po ng taong bayan yung kanyang mga sasabihin puro paninira lang po, mga kabida, Sabi po ng mga kritiko po ni Trillanes, po, So, tingin niyo ba, relevant pa ba si Trillanes ngayon, mga kabida? Parang tau-tauhan na lang po ito, Itong si Trillanes, wala na pong maniniwala sa kanya, po, mga kabida. Kawawa, may nakita akong video, yung campaign period, last 2025 midterm election. While he was campaigning, mga kabida, parang walang pumansin sa kanya, Di ba? Ganun po. Ganun po siya ka-irrelevant po, mga kabida. Wala hong pumansin sa kanya. Doon ho sa isang video na nakita ko po, kumbaga, while dumaan lang po siya doon, mga kabida sa tabi, tapos may mga tao po doon, hindi ho siya pinansin, So, doon pa lang, indikasyon yun, mga kabida, na wala na, irrelevant na talaga ito kung si dating Senador Antonio Trillanes. Okay, ang mahirap lang po dito, kapag dumikit ito sa isang kandidato, baka naman po mahawa po yung kandidato po, mga kabida. Alright? Instead na winnable po yun, baka matatalo po, dahil yun, kadikit po niya ito kung si Trillanes, po, mga kabida, ito, nangyari po ito kasi sa kagagawan din, mga kabida, ni dating Senador Trillanes. Honestly, believe talaga ako sa kanya nung una, nung unang tumakbo ito kung si Trillanes kasi maprinsipyo kasi itong taong ito, mga kabida. Mantakin nyo, binuwis nyo yung kanyang buhay, para lang po, mabago itong Pilipinas, mga kabida. Nung unang sumabak po siya, sa coup attempt, nung panahon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, po, mga kabida. Pero wala. Hindi po sila nagtagumpay po, mga kabida. Okay? Pero despite that, nakulong man ito, mga kabida. Pero despite that, andun pa rin yung kanyang burning passion po, na magsilbi po sa bansa, Tumakbo bilang senador, kahit nakakulong po, mga kabida, inanalo. Kasi po, nakita ko ng taong bayan, yung kanyang burning passion po, mga kabida, na maglingkod po sa bayan, po. Okay? Yun. Believe na believe po ako nun sa kanya, mga kabida. Pero habang nagdaan yung panahon po, mga kabida, unti-unting nagbago ito si dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kabida. Okay? Hindi na po siya yung dati Trillanes na kilala po, ng taong bayan, nung kanyang prime, bilang sundalo, mga kabida, at bilang, anong tawag po dito, may pakialam po, sa bansa, po, mga kabida.
Iba na eh, iba na. Kaya nung simula po niyang tinitira po itong Duterte administration, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun na po, nagbago na po yung tingin po ng tao po sa kanya, mga kabida. Hanggang umabot po sa punto na wala na. Kahit tumakbo po siya noong 2019 bilang senador, hindi po nanalo. Okay, napakalayo po mga kabida. I think line of 2 yung kanyang position during that time, Then sinundan po niya noong 2025, tumakbo bilang mayor po ng Caloocan City, ganun din 'yon. Hindi rin nanalo po mga kabida, kaya naging irrelevant na po, Ito kung si dating Senador Antonio Trillanes IV. Alright? So, para po sa inyo, ito kung sinabi po niya mga kabida, base po sa post po ng The Political Outlook, kaya hindi ho siya tatakbo ngayong 2028 dahil useless pa rin, Ano po ang punto na tatakbo siya, na hahabulin pa rin siya, ni Vice President Sara Duterte. Actually, hindi lang po si Trillanes po ang hahabulin po, tatargetin po mga kabida ni VP Sara. Ang dami pa po. Okay, yung lahat na nagbigay po ng problema po, sa mga Duterte mga kabida. Yung contributor dun ho sa kung ano po ang nangyari ho sa mga Duterte po ngayon, lalong-lalo na po, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Yun yung sisingilin po ni VP Sara, mga kabida, pagdating ho ng panahon. Kung sino man po yung nakakakilala po kay VP Sara, siguro matatakot talaga sila, mga kabida. Okay? Kasi sabi po ng ilang mga malapit po kay dating Pangulong Duterte, mas matindi pa raw ito kung si Inday Sara Duterte po kaysa dito ho kay Pangulong Duterte, mga kabida. Kung ang projection po natin, pagkakakilala po natin kay Digong, stricto at saka matapang po, mga kabida, mas doble raw ito kung si VP Sara, po. So, abangan po natin to, kung hindi man po masilat ito hong si VP Sara sa impeachment trial po niya, mga kabida, sigurado po ako, tuloy-tuloy na po ito, mga kabida, papuntang 2028 presidential elections po, mga kabida. Yun lang yung possible hindrance po, ni VP Sara, ito hong impeachment po, mga kabida, laban po sa kanya. Alright? Kung makakasurvive po siya dito, ako, sigurado na po ako, magiging pangulo yan, pagdating ho ng 2028 presidential elections, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.